And whoever does not carry their cross. Tanggalin nga natin to. Basahin nyo nga to. Kaya wag na yan. Ito lang. Yung dalawang word. Wala nga, hindi nga kasali to. Ito lang, dalawa. Who does? Sabi sa inyo eh. Ang pati Mariel, okay? Pag hindi mo kineri, spirit ni Judas ang nasa iyo. Next. Counting the cost. It emphasizes deliberate, informed, and wholehearted commitment, not impulsive or superficial belief. Ulitin natin. Counting the cost means it emphasizes deliberate, informed, and wholehearted commitment, not impulsive or superficial belief. So, dapat alam mo. No? Hindi lang impulsive kasi masaya ka. So, okay, Lord, hallelujah. You know, no? At least you understand. No? When you follow the Lord, it will cost you everything. No? Masyadong magastos ang discipleship. But it was very rewarding. Yan ang nakakatawa doon. So, emphasize, no? Not impulsive or superficial. Sige, Ate Nicole, Ate Marian. What it costs to follow Jesus? Self-denial, diba? Dapat hindi lang lagi sarili mo na lang. Putting Christ above self. Sacrifice, releasing comfort and control. Alam niyo ba yung maglingkod ka kay Lord? Wala talagang walang part na may comfort eh. Lagi may struggle. Laging merong, ang tawag dito, inconveniency. Mararamdaman mo yan. Kasi, ang pagsunod kay Lord, hindi siya parang bed of roses na masaya. Yung pagka, no, hallelujah, no? Ang saya natin dito sa camp. Hallelujah. Minsan natatawa ko pag ganun eh. Kasi ang nararamdaman ng mga youth sa camp, puro saya eh. Tama ba ako mali? Wala yung challenging eh. Kaya mas gusto ko umatin ng ng encounter God kaysa umatin ka ng youth camp eh. Kasi comfort and control, nandun eh. Kontrolado mo yung saya mo, hindi ka masyado malulungkot. Papayakin ka lang konti, challenge, di ba? So separation, choosing God over worldly values. Una lagi si Lord. Tama. Danilo, nagpe-pray ka na ba ngayon? Nagsisimula na. Nagbasa ka na ng Bible, yung pinabasa ko sa'yo? Oh, very good. Tama yan. Choosing God over worldly values. Endurance, no? Standing firm in trials. Ito yung dito maraming bumabagsak. When trials come, people or Christian are falling back. Alam niyo yan, yung ating malakas ka kay Lord ngayon, isang araw, then baka na uli kay Lord, balik ka na naman sa dati, tapos mamimiss mo si Lord, balik na ako sa Panginoon. Tapos pagka tinis ka uli ni Lord, balik ka na naman, gulong ka na naman, next time na lang uli, tapos babalik ka kay Lord, namimiss ko si Lord. Alam niyo pa, naging buhay ko yan. Sabi ko nga, Lord, ba't gano'n, no? Yung pagka wala ka sa buhay ko, namimiss kita eh. Tapos babalik ako sa'yo, di naman din ako susunod. At isang araw, magtatampo na naman ako, di-discourage naman ako, aalis. Aalis na naman ako sa church. Tapos, isang araw, mamimiss kita. Babalik na naman ako kay Lord. Sabi ko, sasawa na ako sa ganitong paikot-ikot eh. Hindi ako lumalago eh. Alam niyo bakit? Kasi nandito ako sa part na to. I always put myself first. Wala ako sa self-denial. Nandun ako sa part na pagka gusto ko yung nangyayari, masaya ako. Pero pag ayaw ko na rin. So I should comply. Kung ano yung nangyayari, dapat nandun pa rin ako. Ito yung pinakakwento ng Christian life ko. Matagal ako sa church, pero merong mga pagkakataon o maraming pagkakataon na lumalayo ako sa church dahil napagalitan ako. No, meron daw sumasagot ha. Pagalitan ako, lalayo ako sa church, tapos mamimiss ko uli. Tapos magtatanong ako dun sa magbibisita sa akin. Sabi niya, bro, church ka na. Nahiya ako, baka galit sa akin si pastor eh. Hindi, lagi kang tinatanong sa amin eh. Sisiguraduhin ko yun kung totoong tinatanong. Kasi minsan sinasabi lang ng mga nagbibisita yun para pumunta ka eh. Oh, ito, ayan chat ko ngayon, pahinga mo. Hindi, baka lang yan, baka tinuruan mo lang sumagot si Pastor Paul, bisa may mga ganun pa. Ano ako eh, sigurista ako eh. Gusto ko itatawag pa sa akin. May mga ganun ako. And then, one day, na-realize ko, Lord, paulit-ulit na lang yung buhay ko. Lagi na lang ako nagtatampo. Hindi na ako nag-grow. Lagi na lang akong lumalayo. Every time may problema, lumalayo. Alam niyo, doon ako naging pastor eh. Nung bumalik ako, sabi ko, Lord, itong pagkakataon na to, anything na mangyari, hindi ako lalayo. Mula na sinabi ko until now, nasa ministry ako.
hindi na ako umalis. Pero noon, every 6 months, naglalaps ako eh. Na-expired ako kasi magulo na naman yung church. Dami kong comments sa ibang leader, sabi kong ganito. Mas magaling ako dyan eh, laging ganun eh. And then the Lord teach me how to become one through Christian. Kaya nung nagpunta kami ng day by day ni Pastora, talagang ang minister namin maglinis ng church eh. Nagme-merienda na sila, naglilinis pa kami. Tapos, nag-aaway sila. Dati, mahilig ako makisawsaw sa ganun eh. Nag-aaway sila, di ako kumikibo. Alam mo yan? Nagsisigawan na yung member ng day by day, Pastor Ed Lapis. Dahil sa pera. Sabi sa akin, Kuya Chris, ikaw nga magsabi kung sino. Sabi ko, di po ako kasali dyan. Sabi ko. Tapos mumalabas ako ng chat, hawak ko yung walis, ganun lang ako, nantay ko sila matapos. Tapos umatin ako ng praise team. Ang nangyari noon, alas 3 ang practice. Dumating sila, 7:30 ng gabi, nasa labas ako ng church, nag-aantay ako. So pinagdaanan ko yung lahat ng pag-aantay, pero never akong, sabi ko nga, Lord, ito ba yung test mo sa akin? Dinala mo ako sa mas matilok pa sa akin, para lang matuto ako. Tapos pagka nung nandun na kami, nagpe-praise team, hindi ko sinabi na dati na talagang musician ako. Hinayaan ko lang sila. Hanggang sa, alam mo, nakatawa, ganito ah. Dahil ako lang yung may tamang puso ng mga panahon na yon. Isang araw, nagkagulo yung praise team. Kagulo talaga, nag-away-away sila. Nagkasundo sila na eh. Walang mag-church. Lahat ng musician, pati singer. Eto na, pagdating ko ng linggo, namumblema yung isang nanay. Kuya Chris, marunong ka ba mag-gitara? Sabi ko, marunong po konti. Wala sila, walang mag-church. Sabi niya, ikaw na rin magpa-awit. Doon nila nakita yung talent ko. Ngayon, after noon, yung praise team, wala pa rin 1 month. Ako lahat. And then, mag-away naman sila ng mga pastor. Sabi naman ng pastor, pwede ba ikaw muna mag-preach? Sige po. Kayo na lang yung third Sunday. Third Sunday ako. Until dumating ng time na ako na lahat, yung pastor ayaw na mag-preach. Doon ko nakita, nung nasa mother church ako, yung lahat ng kayabangan ko inalis ng Lord, dinala ako sa isang church na mas maliit, na kung saan naging parang alipin nila ako. And then, doon ako tinaas ni Lord. Kasi kailangan ko matutunan yun eh. May time na, alam niyo yun, yung parang gusto ko ipakita yung talent ko, gusto ko ipakita yung ano yung gift ko. Ang ginagawa ko, lalala ko nung unang preach ko, di ba, sabi ni Pastor Manny, mali yung sinabi ni Kuya Chris eh. Hindi yung theologically correct eh. Kahit alam kong tama, hindi ako bibo eh. Mapulang ako. Until one time, yun na nga, no? Inalis na siya ng Lord. Gagaganon niya sa akin. Pero nanatili ako. Parang David and Saul. Nanatili ako sa tabi niya kahit na inaaway na siya ng mga men. So, matutunan niya yung ganun eh. Yung self-denial and the sacrifice and the separation. Alam niyo, pagkatapos namin magtinda ni Pastora, meron kaming business na, meron kaming kainan. Pagkatapos, pero umaga pala, nagpe-prepare na kami. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo kung sacrifice lang. Minsan natatawa ako sa inyo minsan pagka pagod po ako, galito. Wait lang, ano ba naging buhay namin ni Pastora noon? Gigising madaling araw, pupunta kami ng Binyan, Laguna, parang dito sa Sigimba. Tapos, mamamalengke kami ng 2 a.m. Tapos, uwi kami ng bahay, siguro mga 4, tulog kami 1 hour. Tapos, luto uli. Pagdating ng hapon, i-deliver namin lahat ng food sa tindahan. Bibenta namin, kami na yung tagaluto, kami pa yung tagabenta. Pagdating ng alas 5, tatakbo ko ng Bible study. Hanggang gabi yun. 2 Bible study. Araw-araw yun. Kaya pag sinasabi niyo, pagod ako, pastor, dami kong ginawa. Talaga. Alam mo ba kung ano ginagawa ko nun? Kasi masaya yung puso ko nun. Wala na akong pakialam sa pagod ko nun. Basta masaya puso ko. Kaya minsan, kung magugulat kayo, bakit ko kayo tinatanong ganun? Kasi na-experience ko yung pinakamabigat na oras, araw-araw. Wala kaming tulog ni Pastora na sabihin mo matutulog kami ng maghapon para relax sarili mo. Wala kaming ganun. From Monday hanggang Sunday, puro madaling araw. Gising na kami, tatakbo na kami ng kaya doon ko natas yung sarili ko. Lord, naglilingkod ba talaga ako sa'yo? O gusto ko lang yung masaya? Kasi sa Mother Church, superstar ako doon. Gitarista ako. Tapos pagka gusto ko lang mag-speak, mag-speak ako. Pero alam mo yun, pagka nagtawag yung mga tatay, gala kami, kain na kami. Ganun lang buhay namin. Pero I want something more eh. I want something that is real, serving to the Lord. Kaya tinitingnan ko to kayo eh. Sino sa inyo ang self-denial? Sino sa inyo may tinatawag na sacrificial character?
Sino sa inyo you do everyday the separation, choosing God over everything, no? Sabi ko kay Pastora, hindi ko makita yung mga youth natin. The moment I give my life to the Lord, talagang nilayuan ko tropa ko eh. Pero kaibigan ko pa rin sila. Pero hindi talaga ako sumasama. To the point na nagtampo sila sa akin. Kasi hindi ako sumasama sa kung ano-ano nila. Why? Kasi para sa akin, mas masaya sa presensya ng Diyos. Ewan ko kung naramdaman niya yan. Pero nung panahon ko, ako nagsisimula pa kasi edad ako ni Danilo, na I really enjoy the church. To the point na doon na ako natutulog. Pinapauwi ako ng caretaker. Uy, uwi ka na. Lahat ko ng magulang mo. Sabi ko, kuya, dito na lang ako matulog kasi gusto ko matin ng pang madaling araw na prayer meeting. Ganun ako noon. So, itong word na to, yung endurance, standing firm in trials, ito yung mga panahon na dapat maintindihan natin. Tama? Sabi, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. And for those sake, I have lost all things, and I consider them garbage that I may gain Christ. Nakita niyo yan? Sabi niya, kinukonsider niya yung lahat ng bagay na kawalan, no? Pero mas mahalaga yung kay Kristo. And sabi niya, my Lord, sabi niya, for those sake, I have lost all things. Nawala na lahat sa akin. Di ba? Mayaman si Paul eh. And I consider them garbage. Yung kayamanan niya sa mundo, sabi niya, yung talino niya, sabi niya, I consider them garbage. That I may gain Christ. Grabe, ano? Ang tindi ng paliwanag ni Paul dyan. Yung mga bagay na pinapahalaga ng mga tao ngayon sa mundo, yung kung ano yung treasure niya, yung career niyo, sabi niya, oh, 'di ba ang ang description kay Paul, nag-aral siya kay Gamaliel, which is sabihin na natin sa panahon natin parang UP, ganoon. I consider them garbage para lang makuha ko si Kristo sa buhay. You see, this is the pattern of someone who really into Christ. Paul, I consider everything garbage for my sake. Ano may nagtanong sa akin eh. Sabi niya, Pastor Chris, ba't hindi mo tinuloy yung work mo before? And then nagpastor ka. Sabi ko, masaya naman din talaga na may work. Lalo na kumikita ka ng malaki, masaya naman talaga. Pero hindi ko kayang i-explain sa'yo kung hindi ka Kristyano. Hindi ko kaya i-explain sa'yo kung ano yung enjoy ko kay Lord. Kasi makikita mo, wala akong kinakain. Wala kaming pera. Nalala ko yung sinabi ni Pastor Jeff kung nakita niyo po si Pastor Merwin Sabi niya, hindi measure ng success or blessing when you have so much financial, tawag dito, stability. Kasi sa atin, ang measurement natin ng taong pinagpala, maraming pera. Maraming na to? Na to? Maraming successful story. Pero hindi pala yon. Ang totoong blessing when you have Christ in your life. When you have a true eternal life. Yung totoong ligtas. Kaya sabi ng ibang pastor, alam niyo ba maraming pastors and Christian leaders na pupunta sa impyerno? Why? Kasi akala nila Kristiyano na sila. Kasi makikita mong Kristiyano kung paano siya nagpupunyagi para kay Kristo. Kung paano niya sinasacrifice lahat ng meron sa kanya na mahalaga, kapalit lang ng paglilingkod kay Kristo. Nakuha niya yan. Pagka hindi mo kayang bitawan yung sarili mo. Kaya yun nga yung naging reklamo ng mga tiyahin ko sa tatay ko. Ang tatay ko ay supervisor sa isang malaking kumpanya, yung Asia Brewery. Malapit sa inyo, di ba? Asia Brewery, alam niyo, no? Yung beer na beer, alam niyo, di ba? Yung beer na beer, Gold Eagle, yung Carlsberg. Supervisor ang tatay ko doon. Nag-resign para magpastor. Nung nagpapastor na siya, ang business namin, mananahi ang nanay ko eh. Diba, pag umuwi siya ng Cavite, sasabihin niya sa mama ko, padalan mo naman ako ng pera kasi kinakapos ako ng pagkain ko. Naalala ko nung unang panahon, no? Unang panahon talaga eh, no? Yung unang panahon. Grade 6, grade 3 ako noon. Grade 3 ba? Grade 4. Kami ang unang-unang nagkaroon ng colored TV sa barangay namin. Yabang ko noon kasi may colored TV kami. Lahat black and white. Di ba?